Hello po, ako po si Sister Annie ng Bethany Baptist Church from Outreach. Meron po akong nais ibahagi sa inyo. Ito po ay ang wordless book o ang aklat na walang sulat, ngunit may iba't ibang kahulugan. Ang una ko po ibabahagi ay ang yellow color na sumisimbolo po sa heaven, kung saan nakatira ang pinakamakapangyarihang Diyos pagkat siya po ang lumikha ng lahat ng bagay at hari ng mga hari. Siya rin po ang lumikha sa ating mga tao. Nais po ng Diyos na magkaroon po tayo ng fellowship at relasyon sa Kanya. Ngunit, ang napakagandang plano ng Diyos ay nasira nang magkasala po ang mga tao. Ito po ang susunod nating tatalakayin sa susunod na kulay. Ito po yung black color na nagsisimbolo po sa kasalanan ng lahat ng mga tao. Ang nilikha ng Diyos ay nagkasala. Kaya napalayo po at naputo ng relasyon natin sa Kanya. Ayon po sa Bible, sa Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Ang lahat po ng tao, ibig sabihin, ikaw, ako, ay nagkasala po sa Diyos. At ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan po ay ang lahat ng ating mga iniisip, ginagawa at sinasabi na mali po sa harap ng Diyos. Wala pong nagturo sa atin na gumawa ng kasalanan, pagkat likas na po sa atin ang maging gumawa ng masama. At meron pong bad news. Ang bad news po ay ang kabayaran po ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Yung po ang sinasabi sa Romans 6:23. "For the wages of sin is death." At dahil po sa ating mga kasalanan, tayo po ay walang hanggang parurusahan sa impyerno. Wala pong ibang paraan upang tayo po ay maligtas. Maging po ang mga mabubuti nating gawa ay hindi po kaya iligtas tayo nito. Sabi po sa Ephesians 2:8-9, "For by grace are ye saved through faith, not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast." O ang ating mga reliyon na hindi po makakapagligtas. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang daan sa kaligtasan. At yan naman po ang ating tatalakayin sa susunod na kulay. Ang red color na sumisimbolo po sa banal na dugo ng Panginoong Hesus. Siya po ay napakadakila pagkat gumawa po siya ng paraan upang hindi po mapahamak ang mga tao doon sa impyerno. Ipinadala niya po ang kanyang bugtong na anak upang akuin po ang lahat ng ating mga kasalanan. Yan po ang nasusulat sa John 3:16. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish, but have eternal life." Ang dugo at ang pagkamatay po ng Panginoong Hesus ay sapat na upang mabayaran ang ating mga kasalanan at maligtas tayo sa puot at galit na Diyos. Yan naman po ay nakasulat sa Ephesians, sa Romans 5:8-9. At ang good news po ay ang Diyos po ay hindi na natiling namatay. Siya po ay nabuhay na muli sa ikatlong araw. Yun po ang good news. Siya po ang ating tagapagligtas. At siya naman po ang ating tatalangkain sa white color. Nang ibig sabihin naman po ay kapatawaran. Nais po ng Diyos na tayo ay patawarin. Nais po ng Diyos na tayo po ay magsisi at magbalik loob sa Kanya. Sabi po sa 1 John 1:9, "If we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness." Yan po ang pangako ng Diyos sa sino man pong magsisisi at mananampalataya sa Panginoong Hesus. Nais po niyang lumapit po tayo sa Kanya at manampalataya na siya po ay napako sa krus para po sa ating mga kasalanan. Kung nais niyo pong tanggapin ang Panginoong Hesus, sasamahan po kita sa panalangin. Ngunit ang panalangin pong ito ay hindi makakapagligtas, tanging ang inyong pananampalataya. Tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko po na ako po ay isang makasalanan at walang kakayahang iligtas ang aking sarili. Tanging ang banal na dugo po lamang ng Panginoong Hesus ang maghuhugas nito sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Inaanyayahan kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po at pinupuri kita sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niyo po sa akin. Ito pong dalangin ko. In Jesus' name, Amen.
Ngayon namang tinanggap mo na ang Panginoong Hesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, tayo ngayon ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan po ay nakasulat sa John 1:12, "But as many as receive Him, to them gave He the power to become the sons of God, even to them that believed on His name." At ang lahat ng mga ligtas at tumanggap sa Panginoong Hesus, kapag tayo ay binuwian na ng buhay, sa langit din tayo titira kasama niya. Yun yung una nating tinalakay sa yellow color. At ang huling kulay naman ay ang green color na sumisimbolo sa paglago. Dapat tayong lumago sa pananampalataya ngayong tayo ay naligtas na. Paano ba ang lumago sa pananampalataya? Una, ugaliin nating manalangin. Magbasa tayo ng salita ng Diyos at makinig ng mga katuruan sa Biblia, kasama ng mga mananampalataya rin na ligtas na katulad natin at katulad mo. At ang huli ay ang humanap ng simbahan na kung saan nagtuturo ng tamang doktrina. Sana may natutunan po kayo sa aking itinuro dito po sa Wordless Book. Marami pong salamat. Bye-bye!